Sa mga oras na ito, mga kapatid, ay dadako tayo sa cross-examination or clarificatory question ng 10 minutes. Bago yan, inom muna tayo ng tubig. Pastor Yan, baka nauhaw ka. Alright, tubig muna para maging tanggal sa uhaw ba? Tanggal sa uhaw. Alright, sige po. 10 minutes cross-examination. Pastor Yan? Right. Hello. Dinig ako, no? Yes. First question ko, Brother Johnson. Tutol ka ba sa dispensation talaga na pinipresent ko ngayong gabi? Sa inyong interpretation, Yes, tutol ka doon? so, sa interpretation nyo, oo. Okay. So, tutol ka na ang Diyos ay merong dealing sa bawat tao sa Biblia na hindi naman sa lahat ng tao. Tutol ka doon? Meron naman ganon. Pero pagdating sa mga kautusan ay hindi ibig sabihin ay doon lang siya umiiral, kapatid. Oh. So, may mga pangyayari at ilan sa mga ika nga ay mga ministry na inuutos niya sa tao, may mga duty, prophecy, ganyan. Pero, ang tinututulan ko, katulad ng sinasabi ko, na sa panahon, yun lang talaga. Sa iba, wala. Yun, yung tinututulan ko. Okay. So, ang dispensation, lilinawan natin para sa nakakinig din. Ang dispensation na pinipresent ko ngayon, patungkol po ito sa dealing ng Diyos with respect to sin and then man's responsibility. Yun bang dealing ng Diyos with respect to sin and man's responsibility sa dispensation ng innocence ng kanila nila Adan at Eva, nila Noah? Yun ba rin ang ibig mong sabihin? Yun ba ay dealing din ng Diyos para sa atin ngayon na church dispensation? Ano yung nabanggit mo sa panahon ni Luluwe? Yung dealing ng Panginoon? Innocence. Conscience, promise, yung mga nakaraang dispensation. Ibig mo bang sabihin na ang dealing ng Diyos with respect to sin and man's responsibility po, yun din ang dealing sa atin ngayon na church age? May pinaniniwalaan kasi kami na tinatawag pong mga responsibilities na pang-universal, pero meron pong pang-individual. Kasi tanda natin, sa Old Testament ay meron po tinatawag na yung tatlong kautusan po doon, ceremonial, tsaka yung civil law, at tsaka yung moral law na tinatawag po natin. So, meron pong mga portion na sa kanila lang talaga umiiral. Okay. So, isa-isahin natin. Yung dealing ng Diyos na huwag kakain ng prutas, the tree of the knowledge of good and evil, apply ba sa atin? Hindi. Oh, yan ay sinasabi ko, hindi siya universal. Okay. Yung dealing ng Diyos sa conscience na gagawin mo, ano yung tama na nasa utak mo, sa conscience doon, sa panahon ni Noah, apply ba sa atin? Hindi. Yung ibang kasalanan nila doon, applicable sa atin. Pero yung sa pagkain nila ng prutas, hindi. Kaya nga sabi ko kanina, merong kautusan na general ang effect, ang application, pero meron pong individual. Nag-move on po ako sa prutas, okay na yung innocence eh. Mhm. Ang conscience, no, sa kanila Noah, agree ka ba na walang ano doon? Walang Biblia, tsaka walang Ten Commandments doon? Agree ka doon? Sa ibang nalabag nilang kautusan, kasi sa amin, Pastor Rayan, ay meron silang nalabag doon sa Ten Commandments, which is, ang isa dyan, yung pag-iimbot at pagkakaroon lang ibang Diyos na liban sa Panginoon. Kasi hindi na yung Diyos ang sinunod nila eh. Ibang Diyos na, si Satanas, yung ahas na yung sinunod nila. Yan yung Again aming ba- paniwala. I'm sorry. Apa. Again, Brother Johnson, dealing po ng Diyos with respect to sin and man's responsibility. Okay. Ano po yung judgment ng Diyos? Ang judgment ng Diyos, alam natin, hindi na ko na lang i-form as a question. Alam natin na ang judgment ng Diyos kay na Noah ay merong flood. Yan ba din sa atin o hindi? Ayun, yung sinasabi ko, yung universal na mga kautusan at merong hindi. Yan ang hindi. Siyempre, sa ating panahon, sabi, hindi na tubig, kundi apoy.
Ayun, ibig sabihin pala ngayon, maintindihan mo ngayon na yung mga pinipresent ko kanina, agree ka naman pala. Sa iba, sa iba, walang problema sa iba. Sabi ko nga sa iyo, pagdating sa mga loan na yan, ay merong individual, merong universal ang effect. Doon tayo kasama. Kasi halimbawa, tulad ng Ten Commandments, nandoon yung, excuse me, igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi naman po pwedeng hindi tayo kasama roon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Hindi naman pwedeng hindi tayo kasama roon. Huwag na magnanakaw, huwag mag-iimbot, di ba? Huwag gagawin ng larawang inanyuan. So yun yung sinasabi ko, universal law kasi yan. Pero yung mga individual, lalo na yung mga civil at saka individual na kautusan, ay hindi talaga tayo kasama roon. Kaya wala namang problema. May pagkakapareho talaga tayo roon. Okay, I will ask you about that later on para po makita natin yung pagkakaiba talaga. But Next question. Next question ko po. Nabanggit mo yung kaninang tipan, no? Pagtitipan ng Diyos. Ano po sa English para sa yung tipan, Brother Johnson? Anong English term doon? Covenant, no? Okay. Tatanggapin mo ba, Brother Johnson, na merong old and new covenant sa Biblia? Meron naman, siyempre. So, ibig sabihin, kung merong old at merong new, sa atin ngayon, saan po tayo doon? Sa old o sa new covenant? Depende sa konteksto ng talata kung ano yung pinag-uusapan. Kasi magbabase tayo sa context. Kung ano yung new covenant na tinatawag at ano yung old covenant na tinatawag. So, sa amin, inaalam po yan sa context, Pastor. Next Okay. question. I'm talking about, let's be specific here. Hebrews chapter 8. Verse number 7, ito sabi, "For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second." Ano po yung covenant doon? Sa Hebrews chapter 8 na context. 8 verse 7. Pero chapter 8 yan. Pero Apo. sa 7 ako nagbasa. yan po yung covenant na yan ay ito yung mga sa ginawa ng Panginoon. Kung titingnan po natin yung konteksto po yan doon sa last verse ng chapter 8 na binanggit uli yan, yung covenant na yan na mayroong luma at mayroong bago. Kung titingnan natin yung tuloy-tuloy na konteksto niyan hanggang sa chapter 9, yan yung mga old na ginagawa nila sa templo. Kasi pag binasa po 3 ninyo minutes. pag binasa po ninyo yung chapter 9, verses 1 to 3, ay tumutukoy yan sa mga palatuntunan at mga ritual na ginagawa nila sa templo, yung mga paghahandog. Kaya sa amin, ang interpretation namin dyan, yung Old Covenant, dugo ng hayop, at yung New Covenant, dugo ni Kristo. Okay, kung familiar po kayo sa mga covenant, Brother Johnson, saan po tayo as a church ngayon? Saan po tayo nakabase na covenant? Depende nga sa konteksto yun eh. Kasi pagka sinabing tipan, may pangako kay Abraham na kung saan nakasama yung mga hintil. Kaya depende talaga sa konteksto yon. Ano po, katulad po nito, yung covenant na dito, kung itong konteksto sa chapter 8 at chapter 9, nasa dugo ni Kristo na tayo, wala na sa dugo ng hayop. Pero meron kasing mga talata na tinagamit din yung covenant, pero ay hindi naman yan ang tinutukoy, kundi yung mga pangako, tipan ng Diyos kay Abraham, na sinabi ni Pablo, tayo naging kadamay o doon ay saklaw nung pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nasa konteksto talaga yan. Okay, sa konteksto po sa Old Testament, aariing ganap ba ang tao kung magsusunod siya sa batas ni Moises? Oo, hindi. Aariing ganap ang tao kung susunod sa batas ni Moises? Yes. Hindi rin. Kasi kung ang prinsipyo ng pagliligtas ng Panginoon niligtas muna sila sa Ehipto bago binigay yung 10 utos So nauna pa rin yung salvation bago yung obedience. Sa atin, sa New Testament, salvation naman talaga hindi based doon sa pagsunod. Ang prinsipyo na tinatangnan namin dito, yung pagliligtas sa kanila sa Ehipto, hindi doon ibinigay yung tipan bago sila palayain Pinalaya muna. Nagligtas muna ang Diyos bago binigay yung kautusan. Ang tanong ko po, Brother Johnson, kung ikaw po nabubuhay sa Old Testament, yung sundin mo lahat yung mga utos ni Moises, aariin ka bang ganap doon o matuwid sa Diyos o hindi? 1 minute. Sa pangako ng Diyos kay Abraham, hindi rin siyang katuwiran kahit nawala nang numanampalataya siya Kaya andun pa rin yung prinsipyo natin ngayon, umiiral na rin sa panahon ni Abraham. Pananampalataya pa rin ang pinagbabasihan. Nagkamali lang dito yung mga Israelita kasi yun ang ginawa nilang batayan
yung kautusan. Hindi nila inisip na niligtas muna sila ng Diyos bago ibinigay ang kautusan. So hindi po ari ng tao na ganap sa pagsunod sa kautosan, na ariing ganap sa pagsunod ng kautosan, tama? Kautosan Tama. ni Moises? Tama. Kaya Okay. nga sabi doon sa aklat ng Hebreo, ang nagkaroon ng kakulangan, hindi yung kautusan, kundi yung sila. Okay. So ngayon po ang again, ano po ang standard po ninyo patungkol po sa pag-aaral ng dispensation? Standard 10 namin. seconds. Mali ang dispensationalism. Anong standard? Yung Bible na ang Diyos ay mamaya sasabihin ko sa conclusion ko kasi sikat sila lang eh. Time na po. Time na. Ayan.